Tuloy natin. Na sa Roma, na kahit kapalimutan kay ang babaeng bigawan, ang maong syudad na nagalimutan sa Roma. Daghang salamat. Sunod nga pangutana. Okay. Matod sa verse 8, nagsulti ang anghel. Ang nakita mong mananap, buhi kaniadto apan patay na karon. Yan. Next question. Sabi sa verse 8, ang nakita mong halimaw ay buhay noon, patay na ngayon. Yan nyo ha? Ang nakita mong halimaw ay buhay noon, patay na ngayon. Ang pangutana, Ang tanong, patay na ba di ay ang Roma panahon ni Juan? patay na ba ang Roma? Panahon ni Apostol Juan? Ano ang sagot ni Bendelio? Tubag na ko. Motubag na ko. Yes, tubag na. Na ay namatay, na ano po yung nabuhi, ka naman mo puli. Tandaan nyo ha? Sabi niya, eto ang sagot ko. Ang tanong ko, sabi mo Roma. Sabi ng anghel, ang pulang halimaw ay buhay noon, patay na ngayon. Kung yan ang Roma, ibig mo bang sabihin, patay ang Roma panahon ni Apostol Juan? Ang sagot ni Bendelio, may namatay, may nabuhay, kasi may papalit. Sabi niya, nakinggan niyo lang. Anong utak meron to ha? Sabi niya, ang halimaw may mamamatay, may mabubuhay. Ha? Kasi may papalit. Yan lang, uminom ba sa inara tubig? Oh. May mamamatay, may papalit. Ang sabi ng anghel, namatay noon, buhay noon, patay na ngayon. Walang sinabi ang anghel, papalitan. Bakit? Papalitan ba? Sabi ng anghel, pakinggan ninyo sa verse 8. Sabi niya dito, 17 verse 8, no? At sabi, sabi dito, wait lang ha, ito ba yon? Muli itong lilitaw, buhat sa napakailalim na hukay at tuluyang mapapahamak. Sinabi ba na papalitan? Wala. Ito'y muling lilitaw. Di walang pinalitan. The same pa rin. Yung dating buhay na namatay, muling lilitaw mula sa napakailalim na hukay. Walang sinabi, papalitan. Maniniwala kayo ang Roma pinalitan? Ha? Maniniwala kayo? Kung ang Roma pinalitan, ano ang ipinalit sa Roma? Sigurado ba siya na sa Italia wala ng Roma? Kung wala ng Roma kasi pinalitan, ano ang ipinalit sa Roma sa Italia? May namatay, may nabuhay, kasi papalitan. Ha? There's something wrong. May something wrong kay Bendelio. Tuloy natin. Kay Papal Roman. Di ba klaro? Objection ka dito. Ano to na? Kay patiwasa sa daw siya. Tiwasa sa for 1 minute, then after objection. Tingnan nyo ha. Siningit niya ang Papal Rome. Ang Papal Rome ba tinutukoy na buhay noon, patay na sa panahon ni Apostol Juan? Papal Rome daw. Sinabi ng anghel Juan. Ito si Juan ito. Juan, ang nakita mong halimaw na pula, buhay noon, patay na ngayon. Alam ni Juan na patay na ngayon kasi patay na sa panahon niya. Tapos sabi ni Bendelio,
yun daw ang Papal Rome. Bakit? Patay na ba ang Papal Rome panahon ni Apostol Juan? Sabi ni Bitoon Caparoso, jersey maker, Vatican bro, pinalit. Hindi, sinabi ni Bindilio ang babae, yun daw ay, ang babae na Roman Catholic may syudad. At ang syudad na yun, Vatican, nakaupo sa ibabaw ng Roma. Sabi niya therefore, yung Vatican, hindi yun ang halimaw. Kasi sa kanyang paliwanag, ang babaeng patutot may syudad. At yung syudad ng babaeng patutot, yun ang Vatican. At yung Vatican ang inuupuan ng babae na nakaupo rin sa Roma. Yun ang paliwanag ni Bendelio. Ngayon, ang sabi ng anghel, ang halimaw buhay noon, patay na ngayon, muli itong lilitaw buhat sa napakailalim na hukay. Ang sabi ni Bendelio, may mamamatay, may mabubuhay kasi papalitan. Ngayon, kung marunong tayong mag-isip, maniniwala ba kayo na ang Roma pinalitan? Kung ang Roma ay pinalitan, then nasa na ang Vatican ngayon? Wala na sa Roma. Kasi ang Vatican, nasa gitna ng Roma. Kung ang Roma pinalitan, nasa na ang Vatican ngayon? Oh, ano masabi nyo dyan? Nasa matino pa ba? Nasa katinuan pa ba? Tuloy natin. Ang kaya ni matubag yung pangutana. Naipatay, naapoy buhi. Kay pagkamatay ni Pope Francis, ni Puli Mampodse, kanang mao karon nga papa, di na namatay na ay buhi. Kay ang maong definition, people Roman, di man nag-single og personal pronoun nga, siya lang. People ba, gahom, papasi. Wala akong pinuputo sa paliwanag ni Bendelio, ha? Ang sabi niya, may mamamatay, may mabubuhay. Halimbawa, nang namatay si Pope Francis. Nang namatay si Pope Francis, may pumalit. Yan yung sa tupapan nyo ngayon. Bakit? Patay na ba si Pope Francis panahon ni Apostol Juan? Yan kasi ang Papal Rome, ang Papa C. Bakit? Patay na ba ang Papa C panahon ni Apostol Juan? Sabi ni Bitoon Caparoso, jersey maker, baka bangag lang sila bro, hilong-hilo na. Hilong-hilo na sila hilong-hilo na. Sobrang bangag na nila dito. Sabi naman dito ni Luigi Anthony Plaida, suko silo Chavez kay Alpe. Haba, giingnan og naapiki. Dawata ragod ang kamatuoran na pildyang SDA. Talagang talo sila dito Iisa-isa yung mga argumento nila, talong-talo sila rito. Tuloy natin yung sinabi. Objection. What is your objection? Naabot siya po Francis. Ang akong pangutana, sumala sa verse 8, giingnan sa anghel si Juan. Ang nakita mong mananap, buhi ka ni adto apan patay na karon. Therefore, patay ng mananapa, panahon ni Apostol Juan. So ang pangutana, ingon ka man nga Roma na, ang pangutana, patay na ba ang Roma panahon ni Apostol Juan? Yes or no? Ayan. Yung tanong ko, inulit ko, ba't ka napunta kay Pope Francis? Ang sinabi ng anghel, yung nakita mong pulang halimaw, buhay noon, patay na ngayon. So ang tanong ko, nakalimutan mo, ano tanong ko doon? Sangayon ka ba doon o hindi? Counter objection sa Counter objection. Ulitin ko ha. Ingon ka man nga Roma na, Sabi mo Roma yan. ingon ka man nga Roma na, ang pangutana, patay na ba ang Roma panahon ni Apostol Juan? Yes or no? Patay na ba ang Roma panahon ni Apostol Juan? Yes or no? Sabi niya kasi Roma yung pulang halimaw Ang sabi naman ng anghel, yan ay buhay noon, patay na ngayon.
Ang sagot ni Bindilyo napunta kay Pope Francis. Patay na si Pope Francis. Bakit? Patay na ba si Pope Francis panahon ni Apostol Juan? O kayo, ay nanonood, timbangin ninyo. Kung nasa katinoan mo ba ang utak ni Bindilyo? Nasa katinoan pa ba? Tuloy natin. Counter objection sa ko. Counter objection ko. atong tagapagtaga. Iya kong gibutang-butangan ninyong kuno kong Roma na. Ala, pinararatangan ko daw siya na nagsabi siya na Roma yan. Hindi ko siya pinararatangan, siya ang nagsabi. Ang pulang halimaw, ayon sa interpretation ng anghel, ay ang Roma, sinangayunan ni Sok Fernandez. Matod nimo ganina nga ang babae naglingkod sa mananap nga pula. Ang pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula? Ang anghel, ang iyang interpretasyon, nga gipahayag, ang napulo kasungay, nga mananap ka pula, pito ka, napulo ka ulo, pito kasungay, mao ang Roma. Yan. Ang sagot niya, ang interpretation daw ng anghel na yung pulang halimaw na may pitong ulo at 10 sungay ay ang Roma. Siya ang nagsabi nung kanina. Tapos sabi niya ngayon, pinararatangan ko raw siya na sinabi daw niya na Roma. Ano? Nasa katinoan pa bang debater na ito? Kaya nga sabi ko pag sumayaw na ako, Pag sumayaw na ako, ang ibig sabihin nun, nararamdaman ko ng talo yung debater ninyo. Sabi ni Luigi Anthony Plaidan na apiki jud siya. Sabi naman ni God's Eye, pundilyo. Tingnan nyo ang tanong ko, hindi sinasagot. Nag-iimbento. Strawman fallacy. Kaya nga ko object ng object kasi nag-strawman fallacy. Patalili ko kay Pope Francis. Patay na panahon ni Apostol Juan. Buhay si Juan nang sinabihan niya, patay na yan ngayon. Ano ba naman to? Mahinang klase tong kalaban na to. Kala ko pa naman malakas si Bindilyo. O sige mga SDA, makipagdebate ba kayo sa akin? Gamit ang prophecy. Ipalilitaw ko yung mga claim ninyo na meron kayong spirit of prophecy, basurang lahat ang mga yan. Spirit of prophecy. Kunwari pa kayo dyan, spirit of prophecy. Mali mga paliwanag ninyo. Tuloy natin. Pagan Rome o Roman Catholic Church. Unya, ang Roman Catholic Church, ang maong siyudad diha, mao ang Vatican City. Siya nagsabi Roman Catholic Church. At ang syudad dyan, Vatican City. Anong Vatican City pinagsasabi mo? Sinabi ng Anghel Babylonia. Basa 17:5. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Roman Catholic. Yan ba nakalagay? O kaya, ang tanyag na Vatican. Yan ba nakasulat? Tanyag na Vatican ba yan? Bakit kasi? Sinabi na nga ng anghel, pinapalitan pa ninyo. Huwag nyo na kasing palitan. Sinabi na nga ng anghel na ang babaeng patutot ay ang tanyag na lungsod. Sa verse 5, ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. Vatican? Kahalayan?
ba naman to? Anong klaseng utak meron si Bendilyo? Sabi ni Ruel Silyakay, bisan unsaon nila og pamakak mulutaw gyud ang kamatuoran. Na ang RCC ang gitukod ni Kristo. Mayong hapon bro, watching from Palawan. God bless as always. Oh. Tingnan ninyo Iba ang kanyang paliwanag. Tuloy natin yung video. Na diha naghari ang people Rome, ang papasi. Sunod nga pangutana. Klaro. Sunod daw nga pangutana. Sunod. Asa nato mabasa nga sa panahon ni Apostol Juan, patay ang papal Rome. Yan! Saan nababasa na sa panahon ni Apostol Juan patay na ang Papal Rome? Ano ang sagot ni Bendilyo? Amo tubag na ko. Sasagot na ako. Sasagot ba talaga to? O liliko? Sasagot na ako. Pakinggan mo. Ano ang sagot ko? Motobag na ko. Ang prophecy gani, dili kay diha-diha dayon. Sabi niya, pag sinabing prophecy, hindi dyan ora mismo. Sabi niya, dyan ora mismo. Sinabi na nga patay na ngayon para malaman ni Apostol Juan na muling lilitaw ang haring yan. Yun ang prophecy. Na yung hari noon, nabuhay, namatay, muling lilitaw. Yun ang prophecy, muling lilitaw yan. Mga kabulok-tutang sagot ni Bendilyo, nakakatawa. Kaya kung iisa-isahin natin ito, talagang kitang-kita ang pagkamalian ni Bendilyo sa debating ito. Talagang naapiki si Bendilyo. Hindi yun dapat ikagalit ng mga SDA na sabi niya naapiki si Bendilyo. Talaga namang naapiki si Bendilyo. Tuloy natin. Mauna nga dunay papang namatay, naapoy ni padayon nga buhi. Tingnan niyo sabi niya, pag sinabi kasing prophecy, ibig sabihin, mangyayari pa. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mangyayari pa. Sample lang ko kayo. Revelation chapter 12, verse 5. Sabi ganito, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang mga Bible scholar naniniwala na dalawa ang pinatutunayan ng prophecy ito, ng babaeng ito. Una, Israel. Pangalawa, si Maria. Ngayon, ang sabi dyan, nagsilang ng sanggol. Ibig sabihin ba, hindi pa lumitaw si Jesus? Kasi lahat ng Bible scholars sumasang-ayon na ang sanggol na lalaki na ito ay si Jesus Christ. Kung Israel yan, kasi ang sabi nila, sa Israel lalabas si Jesus Christ. Kung yan naman si Mama Mary, ipinanganak ni Mama Mary si Jesus Christ. Nang isulat ang Revelation 12 verse 5, hindi pa ba yan nangyayari? Ibig sabihin ba, hindi pa nangyayari? Therefore, nang isulat ang Revelation 12 verse 5, ipagpalagay natin ang babaeng ito ay Israel. Ibig sabihin ba, hindi pa lumilitaw si Kristo? Kung si Maria naman ito, ibig sabihin ba, hindi pa naipapanganak si Kristo nang isulat ito? Mali talaga si Bendilyo, ano? Sarap ng tinapay. Ano? Tama, mali. Pilingon kasi pilingon. Hindi sana pilingon. Tuloy natin. Hantod kayo na may papang patsunon. Sunod nga pangutana. Unsay giingon sa anghel? Ang kaning mananap ba? Patyon so malabot o patay na sa panahon ni Apostol Juan? Yan.
Ano bang sinabi ng anghel? Ang pulang halimaw ba papatayin sa darating na panahon o patay na sa panahon ni Apostol Juan? Wa po lagi ko lang ang Objection, moderator. Tanan nyo. Categorical ang tanong eh. Ano ang sinabi? Hindi yan false dilemma. Hindi yan false dilemma. Ayoko na magbato ng tanong na palase kasi ayoko yung mga tanong na palase. Yan, mga tanong ko kay Bendilio dito, sa kahit sino mga nakakadiskusyon ko, walang palasi dyan. Kaya nga ako umiiwas kasi ayoko na mangyari sa akin ako tanungin ng palasi. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ayaw ko na pinapalasi ako, kaya ayaw ko rin magpalasi sa kanila. Kaya pag ako nagtanong, matino yan. Kung maiipit ka, problema mo yan. Sabi ng anghel ba? Ano ba sinabi ng anghel? Yung ikawalong hari ba, papatayin pa sa darating na panahon o patayin na panahon ni Apostol Juan? Na, hindi sumagot ng categorical, kaya nag-objection ako. Wag hapon ni. Dito ko na. Ningon na ang moderator nga pahumanon sa kogtubag. Di ko mo tulong. Sabi ng moderator, patapusin mo na ako bago mag-object. Ayaw ko daw talaga makinig. Sinabi na nga ng moderator, ibabalik ko na yung ruling. Categorical muna bago baliwanag. Ibabalik ko na, rereklamo ka pa. Wagod ningon ang anghel diha nga patay na ni sa akong panahon ni Juan. Sabi niya, wala raw sinabi ang anghel na patay na ito ngayon sa panahon ni Juan. Basahin nga natin kung wala ba sinabi ang anghel na ganon. Sinungaling talaga ito si Bendelio. Basahin natin. Revelation 17:11. At ang halimaw na buhay noong unang, ulit ngayon wala na. Ngayon wala na. Wala raw sinabi. Sabi niya, walang sinabi ang anghel na patay na yan ngayon panahon ni Juan. Anong wala? Ang halimaw na nakita mo. Sinong mo? Juan. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una. Ngunit patay na ngayon. Straight to the point. Sabi niya, wala rong sinabi ang anghel na yan ay patay sa panahon ni Apostol Juan. Ano sinabi dyan? Sino kausap dyan? Sino yung mo dyan? Di ba si Juan? Apostol Juan? Patay na ngayon. Wala raw sinabi ang anghel. Kita nyo ang kabaluktutan ni Mitchell Bendelio? Pilingiro kasi. Sana next time, huwag mauna yabang. Tuloy natin. Kung ko lang anghel, nakining mo lang mapaha. Namatay na ni palasamang imo-imo na. Sabi niya, wala sinabi ang ihla na patay na itong halimutan sa panahon ni Apostol Juan. Sa iyo lang yan. Gawa-gawa mo lang yan. Gawa-gawa ko lang daw. Gawa-gawa ko. Basahin nga natin, gawa-gawa ko lang ba? Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Sabi niya, walang sinabing ganyan ng anghel, gawa-gawa ko lang. Gawa-gawa? Ako gawa-gawa? Gawa-gawa ko ba yan? Nakasulat sa Bible, oh. Nakita nyo? Nakita nyo? Tuloy natin. Butoon galing ang propesya, ibutang ang future event. Sabi niya, kung mag-aaral ka ng propesiya, ilagay mo rin ang future event. Ang Revelation 12 verse 5 ba, kailangan ng future event. Prophecy yun.
Hindi ka nag-work ko, ate. Oh, prophecy yun. Kung Israel ang babaeng yon, ibig sabihin ba, at ipagpalagay na on the future, lalabas si Kristo? Kung si Mama Mary naman yon, ipagpalagay ba din na on the future, ipapanganak si Kristo? Anong klaseng ano to si Bendilio? Anong klaseng, ewan ko na lang, kayo na bahala umunawa dyan? Kawawa naman. Tuloy natin. Ay prophecy. Ang pinadayag prophecy. Dili kay periodo human mo makita ninyo nga mabalik ang Ginoo, ibalik na. Nausa mo po. Sunod nga pangutana. Sunod nga to. Kung siya giingon sa anghel, Ah, ang mananap nga imong nakita patay na karon o ang giingon siya, ang mananap nga imong nakita patyunon pa usawnahan. Ayan. Ano ang sinabi ng anghel? Ang hali mo na nakita mo ay patay na ngayon o papatayin pa sa darating na panahon? Categorical yun, ha? Ano ang sinabi ng anghel dito? Ang hali mo na nakita ni Juan ba ay patay na o papatayin sa darating na panahon? Anong sagot niya? pag nako, mao dito na nga migamit siya. Categorical lagi ang question. Categorical ang tanong. Sagot muna. Papatay na ba? O papatayin pa sa darating na panahon? Mananap patay na karon kay propesya na nga dunay panahon mamatay, di karon namatay. Naamay mo puli, di na mo puli, patulog pa. Sabi niya, propesya yan eh. Namatay ngayon. O may papalit. Yung papalit naman, papatay na naman yung sa darating. Lilitaw, na dalawang halimaw ito. Dalawang halimaw ito. Para kay Bendilio, sa Revelation 17, dalawang halimaw ang sinasakyan ng babae. Yung isang halimaw, patay na. Tapos, yung patay ng halimaw, pinalitan ng iba. At yung pilit ng halimaw, papatayin pa. May utak ba? Ayun na bahala umunawa doon sa kanya, no? Gusto ko ipakita sa inyo. Ganyan si Bendilio. Ganyan siya sumagot. Sagot lang ng sagot, hindi nag-iisip kung ano isasagot. Tuloy natin. Gusto ko ipakita to sa inyo eh. Tuloy natin. Naon sa mga bulay propesya dyan mo. Sunod nga pangutana. Sunod. Matod sa anghel sa verse 8, mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang pangutana, o asa man ang Roma sa panahon ni Apostol Juan? Nasa kahiladman o nasa babaw sa yuta? Yan. Sabi ng anghel sa verse 8, muli itong lilitaw buhat sa kinailalimang hukay. Basahin nga natin yon. Sabi na, muli itong lilitaw. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong unang, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa napakalalim na hukay at tuluyang mapapahamak. Muli itong lilitaw mula sa napakalalim na hukay. Ang tanong, kung ito ang Roma, sa panahon ba ni Apostol Juan, ang Roma ba ay nasa pinakailalim na hukay o nasa ibabaw ng lupa? Anong sagot niya? Kailanman basta sa langit teknikan. Ay! Sabi niya, ang Roma daw, nasa ilalim kasi sa langit nang galing. Kay Bendilio na sagot yan ha, hindi sa akin. Sabi niya, kaya nasa pinakailalim na hukay kasi galing sa langit. Ano, may utak ba? May utak ba? Kayo na bahala umunawa. Oo. Sabi dito ni Mikiden Burungan, basin og lipong na si Bendilio. Anong panahon na bro kay walay mihatag og paniod to.
Binigyan siya ng pananghalian, hindi kinain. Siguro nasa isip niya baka may lason, hindi niya kinain, ayan tuloy, gutom ng lumaban. Gutom ng lumaban to eh. Oh. Tuwing alas 2, may live tayo ha, alas 2 ng hapon ha. Kaya sa mga nanonood ngayon, bukas uli alas 2, live ulit tayo alas 2. Kaya sa mga gusto manood, nood lang po tayo, update lang po kayo dito sa channel ko. Oh. Sabi ni Angelo Bulsa, baka daw may baboy. Baboy. Napunta siya sa baboy. Sabi ni Fluffy Jen, wala nang pagbabago, sulpot nga eh. Lahat ng sulpot pare-pareho, technique, but-buton. Sabi naman ni Joyce, pilit ibalik ko ang salita ng Diyos. Sabi naman ni J.R. Tan, ang sabadistang naiipit sa binutbot kumakapit. Napaka butbuton talaga, ano? Napaka butbuton talaga ng taong to. Tuloy natin. Objection, moderator. Natanawa na ako sa napalapaganin ko na human. Oh, humana sa Napalapaganin ko na human. Sige, papanos moderator. Yung SDA naman sa likod, palakpak ng palakpak, hindi naiintindihan ng debate. Ang nakikita lang niya, nag-o-objection ako, kala niya, lugi ako, kaya nag-o-objection. Ang hirap kasi sa mga Seventh-day Adventist kasi, hindi tinuruan ng proper debate, walang training. Yan ang malaking problema sa mga Seventh-day Adventist, walang proper training, kaya walang alam sa mga different types of fallacy. Para sa kanila, yung kanilang mga fallacy, logical question yun. Ha? Kita ninyo ang problema ni Bendelio? Laki ng problema nito. Tuloy natin. Sige, padlo. Kategory ka lang pangutana, moderator. Okay, moderator. Pito, kahilan man. Di ka kahilan man. Di ko kahilan man. Basta kagit kagikan. Oh. Yung sinagot niya, kanya pa inoy, kaya ako sinabing kahilad man kahit sa langit naggikan. Para kay Bendelio, yung halimo sa langit nanggaling. Kaya nasa pinakailalim na hukay kasi sa langit siya nanggaling. Tama ba? Tama? Tama ba? Naniniwala kayo doon sa sinabi ni Bendelio? Kaya pala daw ang halimo nasa pinakailalim na hukay kasi galing sa langit. Naniniwala kayo doon? Tama ba sinabi ni Bendelio? Tama ba? Kaya nasa ilalim na hukay kasi galing sa langit? Iwan ko na lang. Klaro. Onya. Di, matagi mo. Patay na. Ano man nilo. Ni pumaw. Kailangan lagi mo puli. Oh. Natanawa na sulod na noon ka. Sunod nga pangutana. Asa ang imong dokumento nga sa panahon ni Apostol Juan ang Roma naa sa kahiladman o wala sa babaw sa yuta? Otobag. Oh. Ito problema nito eh. Ang kanyang response, sasagot na ako. Hindi siya sumasagot. Tanong ko sa kanya, nasaan ang dokumento mo? Nasa panahon ni Apostol Juan, ang Roma ay nasa pinakailalim na hukay. At wala sa ibabaw ng lupa. Kasi ang Roma nasa ibabaw ng lupa, yan nasa Italy. Ha? Ang Roma kasi nasa Italia, nasa ibabaw ng lupa yan. Sabi niya kasi nasa kinailaliman kasi galing doon sa langit. So tanong ko sa kanya ngayon, nasaan ang dokumento mo na sa panahon ni Apostol Juan, ang Roma ay nasa ilalim na hukay? Nasa ilalim na hukay. Anong sagot ni Benny? Sabi niya, sasagot na ako. Oh, sumagot ba? Pakinggan nyo. Nako. Motobag nako. Ha? Mamang gani na nga na ay pito ka bungtod kang Roma nas ubos ka bungtod taas. Sabi niya, kaya nga merong 7 bundok kasi ang Roma nasa baba, ang bundok nasa taas. Ha? Ang Roma nasa baba ng bundok, ang bundok nasa taas? Baliktad yata utak. Hoy! Ang Roma nasa ibabaw ng bundok! Kaya nga ang Roma nakaupo sa bundok.
Nasa ibabaw ng bundok ang Roma. Ano ba to? Mm. Birthday. Oh. Divine birthday. Oh. So, tuloy natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Nakapaghanda ba talaga ito? Hindi nakapaghanda ito eh. Alam nyo, nung ginagawa ko yung aking mga tanong dito, tawang-tawa ako. Oo, tawang-tawa ako. Marami akong tanong inihanda dito. Actually, hindi ko naubos yung lahat ng tanong ko. Itinan ko lang ha. Hindi ko naubos itanong yung lahat ng tanong na gusto kong itanong kasi naubusan na ako ng oras. Hindi ko mapakita yung yung notepad dito. Wait lang ha. Video file, portraits, wala pala yung notepad pala. Hindi ko siya may pakita. Pero maraming tanong dito sa notepad ko na hindi ko pa nailalabas. Ngayon, tuloy natin. Sa mga punuan na ito propesiya. Mauna ay problema sa tao ipauntaw propesiya. Sabi niya, yan ang problema sa taong hindi nag-aaral ng propesiya. Ako ba ang hindi nag-aaral? Ako pa hindi nag-aaral? Eh siya nga mali-mali ang sagot eh. Mali-mali ang sagot niya, hindi nga tugma yung sagot niya sa tanong eh. Ang sabi sa talata, muli itong lilitaw buhat sa napakailalim na hukay. Ang sabi niya, ang Roma, kaya nasa pinakailalim na hukay kasi galing sa langit. Ngayon, kung tama ang unawa ni Bindilyo, lilitaw na ang halimaw na ito galing sa langit. Lilitaw na ang halimaw na ito, kaya nasa pinakailalim na hukay kasi ang halimaw na ito galing sa langit. Tama yon? Tama? Ano nangyari dito? Walang kain to eh, walang kain. Walang kain to, kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa naman. Bindilyo, sana kasi naghanda ka. Hindi ka naghanda. In-underestimate mo ako, yung lumitaw ngayon, yung mga sagot mo hindi tugma sa mga tanong ko. Wala pa akong tanong tumugma yung sagot mo. Tuloy natin. Kaya kanina ko malabot, ipahita ko, karon. Naon sa mga bonoon. Pondo. Oh, mag-aral ka dong. Ako pa mag-aral. Mali-mali na nga sagot mo, ako pa mag-aaral. Masyadong pilingon si Bindilyo, ano? Masyadong pilingon si Bindilyo. Sabi dito ni ni Nori Santa Maria. Sakabat nasa likod sila tapos lalapit lang ang CFD, maiaabot sinasaway agad. Oh, sinasaway agad. Tapos na naman tayo sa naman, sabi naman dito, everyday na imo live bro JD. Oh, everyday na ne. Martes, alang. Siguro Lunes, Martes, Merkules 2 PM sigurado yan kasi walang office. Ngayon sa Thursday, Friday, Saturday, Sunday, di ko alam kung everyday pa ba yan kasi minsan magla-live din si Jared Almasora. Si Jared Almasora, si Brother John Paul magla-live din sila. So hindi ko masisiguro yan. Pero yung Monday, Tuesday, Wednesday, gagawin ko yan na na every 2 PM. Itatry ko lang sa Thursday to Sunday kasi nandiyan si John Paul, magla-live din si John Paul. Nandiyan din si Jared Almasora, magla-live din si Jared Almasora. Yan. Okay, sabi naman dito, sabi naman dito ni Brian Montes, katawanan Pondilyo. Katawanan. Sabi ni Angelo Bulasa, baka may halong baboy yung pagkain bro. Malamang, nasira yung kanyang system dahil sa amin inaluan ng mantika ng baboy. Montejo, hambugero ra ba sila, nakadaog daw sila? Kung daog sila, wala man lagi sila ga-celebrate ng victory party. Ako rin naluoy. Wala nag-celebrate ng victory party kasi nag-aaway-aaway sila.
Nag-away-away sila eh. Si Jeffrey rin yan, laban kay Raplo Chavez. Raplo Chavez, laban kay Alpihaba. Alpihaba, laban kay Raplo Chavez, laban kay Alan Alperes. Oh, si Julito Daig naman, laban kay Alpihaba. Ang nangyari, si Alpihaba umalis, diniklara agad nilang suspendido. Nag-aaway-away na sila. Oh, panalo ba yon? Nag-aaway-away kayo? Yabangan pa. Muha ka ng tema, magdebate tayo. Alam nyo, yan ang pilit kong iniiwasan. Ang makipagdebate sa kapwa Katoliko. Kasi, pagtatawanan tayo ng mga protestante. Ano nangyari? Ginagawa nila, sila nagbabangayan. Ano nangyari? Ang mga Katoliko nagtatawanan. Oh. Tama? Tuloy natin. Wa pa kami maya sa Adventista. Objection, moderator. Dagdag na tayo. Objection, moderator. What is your objection? Policy of ad hominem ang gihimo sa kong kontra ay Yan pala siya, Dominem. Sabi niya, kung hindi ka pa umalis sa Adventista, alam mo sana yan. Kaya nga ako umalis kasi nalaman ko mali interpretation ninyo. Mali nga eh. Mananatili pa ako. Hindi tutugma. Hindi tutugma. Ha? Hindi tutugma. Ito na yun. Tuloy natin. pahalata. Sige. Sunod nga pangutana. Okay. Kaya niingon ka man gyud. Nga kanang mananapa mo ang Roma. Sumala sa verse 8 ni ingon ng anghel. Nga kanang mananapa mao ikaw walong hari. O yun ka sa giingon sa anghel o supak ka. Ayan, ito na. Ito yung pinakamatindi. Iginigiit mo kasi na yung halimaw na pula ay ang Roma. Ang sabi ng anghel, yan ay ikawalong hari. Ikawalong hari, basahin natin yan ay ikawalong hari. Ito ay nasa verse 11. Oh, yan. Sabi sa verse 11, ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siyang magiging ikawalo. Sinabi ng anghel na ang pulang halimaw ay ang ikawalong hari. Tama ba ang sinabi ng anghel o mali? Sang-ayon ka ba sa sinasabi ng anghel o tutol ka? Yung tanong ko sa kanya eh. Sabi mo talaga, iginigiit mo kasi, ipinipilit mo kasi na ang pulang halimaw ay ang Roma. Ang sabi ng anghel, iyan ay ikawalong hari. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa sinasabi ng anghel o tutol ka? Once sumang-ayon siya, giniba niya yung istan niya. Kasi ang istan niya, ang halimaw, Roma. Ang sabi ng anghel, ang halimaw, ikawalong hari. Kung sasangayon siya, giniba ni Bendilyo sariling istan niya. Kung tutol siya, mamili tayo. Sinong paniniwalaan, yung anghel na nagsabi ng ikawalong hari ang siyang halimaw? O si Bendilyo na nagsabi na ikawalong hari ang Roma? Ang pulang halimaw ay ang Roma. Ngayon, pakinggan nyo ang sagot ni Bendilyo. Tagdag na ko. Kasagot na ko. Kasagot ba talaga? Tagdag na ko. Ano yung gisgutan na po? Kina na mo po pitong kasungay. Oyo. Sumagot ba? Mabilis ako mag-object kapag hindi kayo sumasagot. Ingon na ba eh. Ang teknik ni Jando, ang mananap, dili. Objection. Ang hari niya, dili ng mananap. Ang pito ka ulo. Huwag ka toon. Ang pito ka ulo sa mananap ay hari. Moderator's time. Ah, Ito sa atong ibalik ang atong roles, no? Ang pangutana, uyon ba ka o dili? So, let Sige, sige. finish. Yan, eto na. Nag-roll out ng moderator. Ibabalik niya ang ruling. Ang tanong, sang-ayon ka ba o hindi? Once sa sang-ayunan ni Bendilyo ang sinabi ng anghel, ibig sabihin,
winawasak ni Bendelyo ang sarili niyang interpretation na ang pulang halimaw ay ang Roma. Pag tumutol siya sa anghel, sinong pipiliin nyo? Si Bendelyo ang anghel. Pakinggan natin ha. Sabi ko sa kanya, iginigiit mo kasi na ang Roma ang siyang tinutukoy na halimaw. Ang sabi ng anghel, yan ay ikawalong hari. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa anghel o tutol ka? Anong sagot niya? Finish. Ay, saksi O ka. yun baka o dili, meaning to say, answerable by yes or no. Akong yan, siran. Wa may kadugo. Oh, sige, sige. Ipabalik ang pagkutana. Kaya ito ang siran. Sige. Okay. Oh, sabi niya, nag-yes na ako. Sabi ng moderator, wala kaming narinig. Sige, ulit. Usbo na ako ha. Ulitin ko ha. Moderator. Ah, O bang yung nga. O categorical una. hangyo. Moderator, nire-request ko sana na kapag categorical ang tanong, categorical ang sagot. Sabi ni Bendelyo, ayan, nagsusumbong na sa moderator. Normal! Balikon ako akong pangutana. Ulitin ko ang aking tanong. Niingon ka man nga ang mananap nga pula maong ang Roma. Sinabi mo kasi, iginigiit mo kasi, na ang pulang halimaw ay ang Roma. Unya, miingon man ang anghel nga ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Oh. Pero sinabi ng anghel na ang pulang halimaw ay ang ikawalong hari. Uyon ka ba sa giingon sa anghel o supa ka? Sang-ayon ka ba sa sinabi ng anghel o tutol ka? Ang akong gisupak, ikaw, kaya Saan niya? Ang tunututulan ko ay ikaw. Bakit ako nakalib ako sa tanong? Sinabi ko ba, sang-ayon ka ba sa akin o tutol ka? Yung ba tanong ko? Ang tanong ko sa kanya, sang-ayon ka ba sa anghel o tutol ka? Tutol ako sa'yo. Ba't sa akin? Ba't tinanong ko sa akin? Yun ang tanong anong ginawa ng moderator? nagaling mo ako na. Ikaw, yun ko sa ngel. Yeah. Object. Yara, Categorical. Mr. Moderator, napaka 1 minute. Dili. Ang pangutan na basta categorical, palihog lang dili tiwason ang imong tubag. Niuyon na gali ko, niuyon ko sa anghel. Ni uyon ka. So, uyon ko sa anghel. Now, natubak ko, uyon ko sa anghel. Pero, ato sang klaro Ah. Balik ka ang pangutan na. Ingon ka ganina nga ang mananap nga pula mo ang Roma. Pero ang gingon sa anghel, ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Uyon ka ba sa gingon sa anghel o supa ka? Uyon lagi ko sa anghel. Yan! Sumang-ayon siya sa anghel. Sa madaling salita, winasak ni Bendelyo yung stand niya. Winasak ni Bendelyo! Yung stand niya kanina, winasak na niya. Giniban na niya yung stand niya kanina. Ipinipilit niya Roma. Sabi ng anghel, hindi Roma yan. Ikawalong hari yan. Sumangayon sa anghel. Edit! Wasak! Wasak! Wasak ang tema. De kung ikawalong hari yon, sinong ikawalong hari na inuupuan ng Romano Katoliko? Sino? Ha? Sige. Sumangayon siya sa anghel Romano Katoliko yung babae. Sino yung inuupuan ng babae na kawalong hari? Sino yon? Wasak! Wasak si Bendelyo. Okay. Kapan akong gisupak? Paninaw. Ipa dinibulangan. Sabi ni Bendelyo, makinig kayo, hindi ito sabungan. Bakit? Ang mga tao nagsisigawan na. Nag-i-enjoy ng mga tao. Binubuo na si Bendelyo. Tinan nyo ang mukha ng Sabadista, nakatabi ni Bendelyo si Alan Alperes. Nakasimangot na. Lahat ng tao doon sa boardwalk na sa Naga City, Cebu, naghihiyawan na, binubuo na si Bendelyo. Ginagulo si Bendelyo. Sabi niya, tahimik kayo. Hindi ito sabungan.
Pakinggan nyo sinabi ni Bendelio, ha? Pakinggan nyo. Uyon ka ba sa gingo sa anghel o supa ka? O yun lagi ko sa anghel. Yan. Ang sinabi niya, sangayon ako sa anghel, yung mga tao nagsigawan na nga. Sigawan na yung mga tao, ah! Ginagano na si Bendelio. Anong reaksyon ni Bendelio? Okay. Kapan akong gisupat? Paminaw. Di pa din hibulangan. Ah, di ta diri bulangan. Makinig kayo. Wala tayo sa sabungan. Sinabi na lang niya yon kasi binubu na siya ng mga tao. Boom! Binubu na siya ng mga tao rito eh. Boom! Nagtatawanan ng mga tao, pero tatawanan si Bendelio. Oh, sabi niya, oh, hoy, makinig kayo. Wala tayo sa sabungan. Oh, di kawawang-kawawa. Sasabihin nila ngayon, sabi ni Yam Montejo, tapos na ang laban. Oh, ano sabi nila? Natalo ang CFD? Ha? Natalo ang CFD? Sa paano para natalo ang CFD? Ha? Tuloy natin.